Ito kasi si Mayor Baste. Mukhang bumabalentong na rin. Bumabalentong na rin, guys. Bumabalentong na rin si Baste. Ano nangyari? Ito kasi kanina nabasa ko tong balita na to. Which di ko to inexpect coming from a matapang at maangas daw na Baste Duterte. Yung sabi niya, wala naman akong sinabing patayin yung mga suspects. Wala naman akong sinabing patayin yung mga drug suspects. Sabi niya. Ay, grabe si Baste. Davao City Mayor Sebastian Duterte has clarified that he did not order policemen to kill suspects when he declared a new war on drugs in the city. Sabi niya. Oo. Okay. Sige na lang. What he said was he himself would kill the drug suspects. Ay, as if it would make it better. As if yung sinabi niyang yan would make things any better. Parang pag hindi ko naman sinabing mga pulis ang pumatay, sinabi ko ako ang papatay. Mas okay ba yon? Hindi ba pwedeng walang namamatay? Hindi ba pwedeng nahuhuli sila, nalilitis at nakukulong? Hindi ba pwede yon? At hayaan na lang natin yung mga ating mga lawmakers ang tawag dito, ang gumawa ng bill para sa death penalty. Di ba pwedeng ganon? Di ba pwedeng ganon? Alam nyo, anyway, basahin nga natin itong balita na to. Sabi, wala naman akong sinabi at inutusan. Wala naman daw kasi. Ang sabi ko, ako ang papatay. Woo! As if it is better. Bago tayo pumunta dyan, as usual, tayo po ay mag-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, Belgium, ay pwede po ay magpadala ng inyong remittance sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave, ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Tawag dito, ilagay nyo ba ang account details nyo dyan at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang kayong promo code na coach dyan sa inyong unang padala ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Not only that, wala pang remittance fees yan. So, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Anyway, ito yung interview sa kanya. Panoorin natin itong interview. Putol-putol to mga kotsero kasi ewan ko kasi itong si SMNI pinutol-putol niya. Pinutol-putol ko. O di panoorin natin. Overreact sila dyan sa yung sinabi ko yung war on drugs. Overreact sila. Kita nyo. Di, nakita nyo. Pero yung ano daw? Nag-overact sila. Nakita nyo. Nakita nyo. Diyos ko. Davao City should elect better. Okay. yung sinabi mo na nandyan naman yung data na nahuhuli namin, yun na nga eh. Nag-overreact sila dyan sa yung sinabi ko yung war on drugs. Overreact sila. Kita nyo. Di, nakita nyo. Paano sila mag-react sa ganun? Na suppose ano daw? It's not making sense. Na meron naman daw data. Meron naman daw data. Okay, asan yung data? Kasi hinahanap ko kanina, wala eh. Hinahanap ko kanina, wala. Or baka tinatago ni Davao City PNP. I don't know. Hindi ko alam. Pero hinahanap ko yung data. Wala yung data. Madali kasing sabihin na, oo, may data. O, edi labas nyo yung data. Diba? Labas nyo. Kasi, ang problema kasi dito sa mga to, tsaka sa mga influencers nila, yung mga political influencers itong mga to, sa mga Duterte. Ang hilig nilang maglabas ng mga statement na hindi mo ma-verify. Hindi mo ma-check. Halimbawa, itong sinabi ni Malutikia, sabi niya, yung mga sources daw ni Maharlika A1 sources. Sino ba yung source? How
how sure are you that these are A1 sources? Kung kayo-kayo lang nakakaalam. Di ba? Ang hirap nun. How do you prove that? How do you prove na yung mga sources mo ay maaayos? Kung hindi nyo naman sinasabi yung sources, hindi ma-validate yung source, hindi rin na-validate yung information. Bakit? Kasi yung nilabas nyo, peke eh. Yung nilabas nyo na PIDEA document is fake. So, what does that say about your source? Di peke rin yung source nyo. Nagpa-fabricate ng ebidensya. Tapos ito ngayon, sinabi ni Baste, ni Mayor Baste, meron naman meron namang data. Asan yung data? Kasi nakikita lang namin yung binabalita ng media, which is 7 ang patay sa first 24 hours ng war on drugs sa Davao. Yun lang yung nakita namin. Meron bang ibang data? Sana i-share nyo rin. Hindi yung magpapa-interview kayo dyan, unprepared. Unprepared kayo kasi yung mag-i-interview sa inyo, hindi naman kayo i-cross-examine. Hindi naman kayo i-quiz. Hindi naman tatanungin itong mga bayaderos na, paano nyo po nasabi? Ano pong data pinanggalingan yan? Bakit? Malamang hindi nila alam na kailangan itanong yun. Anong basihan? Yun yung ibig nating sabihin, mga kutsero, na kapag yung mga political pundits nitong mga Duterte ang nagsasalita, you have to take their word as gospel truth. Parang ganun lang sila. Kailangan maniwala kayo sa amin kasi sinabi na namin eh. Ganun siya. Tapos wag na kayo magtanong. Ako na nga nagsabi eh. Abogado na ako na nagsabi. Huwag nyo na alamin yung ebidensya. Abogado na ako. Ganun. Tulad ni Attorney Panelo, walang sinabi si Digong. Okay? So paano nyo nasabi na walang secret agreement? Any proof? Attorney Harry Roque, merong gentleman's agreement. How do you prove it? Hindi, you just have to take my word for it. Diba? Nakakabobo naman yun. Tulad nito, ito ngayon, si Mayor Baste, sabi, may data naman na may mga na-arresto tayo eh. O sige, sana po paki-share. Siguro, sana may Facebook page naman ho siguro kayo, di ba? Dito po sa mundo na punong-puno na ng fake news at punong-puno na ng AI at Photoshop, dali-dali na mag-manipulate ng mga dokumento, kaming mga hampas lupa, we have learned to be smarter. Natuto na kaming maging mas matalino pa ng konti. Hindi na ho kami naniniwala ng basta-basta sa mga statement nyo. Ako wala naman akong problemang maniwala dyan kay Basti eh. Hindi problema sa akin, hindi issue sa akin yun. I don't mind if I'm proven wrong. Sabihin niya na, Coach Jared, ito ko naman pala eh. Ito naman yung aresto namin, ang dami oh. Di may aresto kayo, maganda. Congrats. Palakpakan pa kita. Kaso nga lang, wala pa kaming nakikitang dokumento. Ang nakikita lang namin yung mga binabalita ng mainstream media. Kayo nga, hindi nyo madepensahan sarili nyo. Madepensahan nyo ba yung sarili nyo? Hindi. Wala. Anong gusto nyong gawin namin? Ako mayor dito, take my word for it. Maniwala na lang kayo. Ako mayor dito, tagal-tagal ko na dito. Dito na nga ako lumaki. Paano yung mga ibang dyan din lumaki? Kaso hindi mayor. Diba? Ginagawang inutil mga Pilipino eh. Sadly, kung may problema talaga, ulitin ko, whether it be figuratively or literally, you have to support that. Kasi nakakasama yun sa and it serves its purpose. It deters people from selling or going into that Wait. activity, going into that
selling or going people from people from it serves it's sama yun sa and it serves its purpose. It deters. Wait. Gusto kong balikan yung Kasi figuratively or literally. Ano daw, kailangan daw suportahan figuratively or literally? So okay, so ang gusto mo, palakpakan ka namin pag nakakapatay ka ng tao. Is that what you want us to do? Wait nga, balikan natin. Balikan natin yung sinabi niyo. problema talaga, like ulitin ko, whether it be figuratively or literally, you have to support that. Why? Bakit namin kailangang suportahan ng isang proseso na hindi sumusunod sa batas? Ano, porque sinabi niyong drug addict o drug pusher, yun na? Hindi ba pwedeng arestuhin niyo muna? Kailangan patayin niyo agad? Paano kasi pag hindi yan drug addict? Paano pag hindi pusher? Paano pag mistaken identity? Sorry na lang. Ay, sorry, nabaril ko eh. Ay, hindi ba siya yun? Ay, napatay ko, sorry. Figuratively, medyo mapapatawad pa yon. Okay lang yung figuratively. Kasi, sabi nga nila, tulad nitong si tatay niya, mahilig sa hyperbolic statement. Ganon. Mahilig sa mga exage, mga hyperbolic statement. Ayan. So, okay lang yun. Medyo walang problema dun. Ang problema lang naman dito, yung kapag tinutuon yung patayin. O let's say, mistaken identity. Pinatay nyo. Pinatay ng mga pulis. Kasi pinapayagan mo sa city mo eh. Suspected drug pusher ba yan? Patayin natin. O, pinatay. Kasi pinapayagan mo sa city mo. Hindi mo naman hinuhuli. Tapos, pag mistaken identity, anong gagawin ni Mayor? Wala. Nga. Sorry na lang. Bibigay ng tolda. Pampaburol. Ganon ang gagawin. Ganun ba yun? Hindi dapat ganun yun. Kaya nga meron tayong sa Bill of Rights natin eh. No person shall be deprived of life, liberty, and property. Take note ha, life ang pinakauna. Life. No person, walang kahit sinong tao, shall be deprived, ang kikitilin o tatanggalan ng buhay, life, liberty, and property. Life, buhay, liberty, kalayaan, property, ari-arian. Ay importante doon yung kasunod na phrase eh. Without due process of law. Yun yung pinaka-importante doon. Kailangan dumaan yan sa proseso ng batas. So, ang sasabihin, pinapatay naman namin, drug pusher eh. So, whether figuratively or literally, dapat sinusuportahan nyo yan. No, hindi pwede. We will support the Constitution. You of all people, as the mayor of Davao City, should know that. They should support the Constitution. Support the Constitution. Uphold the Constitution. Yun naman ang dapat yung ginagawa eh. Kaya nga kayo elected officials eh. Sa akin, alam nyo mga kutsero, wala namang problema sa akin ng political dynasty. Basta yung political dynasty maayos. Maayos ba to? Hayaan nyo siya. Hayaan yung mga DBS dyan. Hayaan nyo sila, mga Duterte Balahura supporters. Para makarinig naman sila ng mga ng mga hindi pasok sa echo chamber nila. May nagtanong kanina, paano pag nanlaban? Babalik ko sa yung tanong, how do you prove na nanlaban? How do you prove it? Paano pag tumakbo? Nanlaban na ba yun? Malinaw naman yung malinaw naman yung qualification na ng laban eh. Malinaw naman yun dun sa tawag dito. Sa rules ng manual ng
ng PNP. Malinaw yun doon. Ang nanlaban kapag pinaputukan ka na rin ng baril. Hindi yung pabunot pa lang, ha. Iba pa yung pabunot pa lang. Hindi pa kasama yun. Pag pinaputukan ka na, yun ang nanlaban. Sana kasi, pag nag-aresto kayo, aresto muna. Tapos kapag nanlaban, yung totoo nanlaban, as in talagang binunutan at pinutukan kayo ng baril. Kaso minsan, itong mga pulis, dahil sinasabi ng mga mayor nila na, hindi, I will kill you. I'll kill all of you. Di tumatatak sa utak nila, sige, okay lang. Carry. Kaya nga 6,000 namatay sa panahon ng tatay mo. Madami pa doon, hindi verified kung talagang pusher o nasa drug trade. Most of them are not. Anyway. You have to support that. No, we don't have to support it. Anyway. So yun. We don't have to support it. We don't have to support it. Hindi ako naniniwala sa numero ni Rappler. Exag yan. 25,000 isang taon? I don't think so. I'm sorry. I don't believe that. 6,000 is more like it. Pasok yun, pasok. Si Digong nga, nung siya yung mayor ng Davao City, sa buong 20 years niya, 1,400 o 1,600 yata yung napatay niya. Anyway, we don't have to support it. Bakit? It violates the Constitution. Hindi namin kailangan suportahan yan. Matuto muna kayong sumunod sa Constitution. The people of Davao City should know the difference. Hindi pwedeng puro ganito. Dadaan nyo lagi sa angas-angas. Nakakasama yun sa it serves its purpose. It deters people from selling or going into that activity. Deterrent? Deterrent lang talaga naiisip nyo. Yun lang talaga ang pinaka naiisip nyong paraan para mapigilan yan. How about law enforcement? Kailangan bang pinapatay? Yun talaga yung deterrent nyo. Patayin natin para matakot sila. The heck? It doesn't make sense. Anyway. Sama nila. Go ahead. At yata yung tanong dito is about yung yung sa... Go ahead. Isasama daw yung pangalan niya sa ICC. Kasi wala the way I see it, wala naman talaga silang real appreciation talaga kung ano yung effect talaga ng droga sa mga communities natin. Kung gano'n yun, hindi isama niyo ako. Ano pong masasabi niyo? Ano ngayon? Hindi, bahala siya. Mag-investigate Ito naman kay Abalos. Bahala daw siya. Bahala daw siya. Abalos. lang siya. Bahala siya sa buhay niya. Yan ang gusto nila. What's astonishing is yung reaction talaga nila. Ang daming problema in terms of crime. Sige, sabihin natin Davao, may mga rape cases, may mga Bakit yung war on drugs, doon pa sila nag-react? Na pwede naman na, these are people that are selling drugs, sinisira yung mga community, and yet, dyan pa sila mag-react. If ever na totoo talaga na matay yung mga yun dahil sa declaration ko, I mean, just find it so stupid. Stupid daw, stupid. Sige. Let's challenge the idea. Stupid daw yung idea eh. So let's try to make sense out of yung sinasabi ni Baste kasi he's not making sense, pero I'll try to make sense out of this. So what he's saying is this. Number one, deterrent daw yung deterrent daw yung pagpatay. So yun yung point number one niya. Deterrent o pagpipigil, isang paraan ng pagpipigil para papigilan nga. Siyempre, pag takot ka
Pagpapatayin ka kapag nagbenta ka ng drugs, o di matatakot ka naman magbenta. Okay. Sige, has it worked? Has it worked? Ilang taon ginawa ng tatay mo yan sa Davao Death Squad? 20? 30 years? 20 to 30 years? Has it worked? Eliminated na ba ang drug sa lugar nyo? Eh, ngayon nga, may problema ka pa rin eh. Deterrent. May problema ka pa rin hanggang ngayon eh. Imagine, 20 to 30 years ginawa ng tatay mo. More than 1,000 ang pinatay niya na alleged drug pushers and drug dealers. Alleged kasi we don't know. Did not work. Okay. So as a deterrent, hindi siya umubra for the past 20 to 30 years. As a deterrent. Okay. So which is more stupid? Mayor Baste. Which is more stupid? Doing something consistently without achieving results? Or doing something new and then achieve results? Which is more stupid? Kasi ako, mga kotsero, sa palagay ko kasi, killing the perpetrator is the most extreme. Sagad na yun eh. Sagad na yun. Oh, what's next? Kung hindi umubra na deterrent yung pagpatay nyo, no, or yung pagpatay sa tawag dito, sa mga alleged drug dealers and drug pushers. What's next? Torture? Make a grand spectacle out of it? Pagkatapos nyong patayin, bibitin nyo ng patiwarek at talagyan nyo ng karatola, nanlaban? Huwag tularan, adik? Ganon? Is that next? Kapag hindi umubra yun, anong sunod? It will just get worse and worse. The stupidity will now mutate and evolve into something sinister and evil and inhuman. That's what bullies do, mga kotsero. Yung diskarte ni Baste, discarding siga. Discarding siga. Ganun lang naman yun eh. Di mo makuha sa pakiusap, galing mo sa dahas. Whatever happened to civility, whatever happened to law enforcement, we don't know, hindi na natin alam. Nakalimutan na yata nila na merong constitution at merong batas. Ganun yata talaga pag nasanay ka, na lumalaki ka na you feel that you are above the law. Wala, ikaw nang lumaki na mayor ang tatay mo for the longest time. So yun yung una kong contention sa sinabi niya. I don't understand why he said it is stupid. I think what he's doing is more stupid. Number 2, pangalawa. Parang pinapalabas kasi niya na kapag kumontra ka dun sa pagpatay niya sa war on drugs, kalaban ka ng gobyerno. Kalaban ka ng sistema. Na parang wala kang pakialam sa mga tao na nagiging biktima ng drugs. Yan yung sinabi ni Digong before eh. Yan yung sinabi ni Digong noon pa lang. At sinabi din ni Sara, naalala nyo, pero kay Sara ibang context eh. Sabi niya, kapag kontra ka sa confidential funds, kontra ka sa kapayapaan. Parang ganon. Si Digong naman ganito, pag kontra ka sa war on drugs niya, isa ka sa mga sumisira ng bansa. Ganon. And he's repeating it now. Side B. Side B. Bootleg copy yung kay Baste. Bootleg. Ganun ang pinapalabas nila. Hindi ako mga kotsero, I'm not against the war on drugs. Hindi ako against war on drugs. FYI. Baka kasi iniisip nyo, kunyari tayo niya sa war on drugs kasi gusto niya yung nag-a-addict. Baliw pala kayo. So, sino pa magsabi niya? I'm not against the war on drugs. What I'm against is you're killing people without due process. May hindi nga kayo sure. Patayin nyo munang arestuhin. Ayun in-announce niya March 26 yung drug war na yan.
Ay, hindi, di pala. No, March 25. March 25, in-announce niya. Within 24 hours, 5 na yung namatay. Within 24 hours. Actually, hindi pa nga updated tong balita na to eh. Kasi, sa totoong buhay, after 24 hours, 7 ang patay. Nanlaban daw kasi. After 24 hours. What the hell? So you're trying to make an example of everyone? Ba't hindi nauna yung aresto? Ba't di nauna yung aresto? Nanlaban agad. And how do you prove it? Do you have body cameras? Do your PNP have body cameras? Ito. Ayun yung gastusan ng body camera ang PNP nyo. Alam nyo kasi pwede naman yun eh. Kasi ang supervision ng PNP sa LGU, in partnership yan with DILG. In partnership yan. Kung talagang gusto mong magkaroon ng magandang law enforcement sa LGU mo, bakit hindi mo tulungan ng DILG? Pondohan nyo yung pagbili ng body camera sa mga distrito nyo, sa mga lugar nyo. Bakit hindi ganun? Yung mga I understand na sometimes siguro sometime nung panahon ni Digong, we've lost our moral compass dahil sa sobrang gigil natin sa mga dilaw. I understand that. Ganun din ako eh. Nagkaganon din ako. Sobrang gigil ko sa mga dilawan eh. Kahit ano na lang sabihin ni Digong, oo na lang. But at one point, it has to stop. Bakit? Kasi there's a better alternative. And si PBBM has given us a better alternative. Bakit better? Nanyo Ito kay PBBM to. Anti-drug operation fatalities down by 52%. May namamatay pa rin. Pero mas konti na sila. Down by 52%. Laki niyan. Kalahati. Ano ibig sabihin yan? Lesser fatalities means more arrests. More arrests means more interrogations. More interrogations, it also means more intelligence sa kung sino yung nasa taas ng food chain. Kaya tingnan nyo ngayon, mga kotsero, pansinin nyo. Ang mga huli ngayon, malalaki. Tsaka bihira na kayo makakita ng pusher na tao dito, namamatay. Bihira na. Down by 52% ka eh. Ang huli ngayon, bilyon-bilyon ang usapan. Milyon-bilyon ang usapan. Noong panahon ni Digong, may ganun ba? Wala kayo halos nababalitaan na nahuhuli na ganun. Umaabot ng bilyon. Bihira. Kung meron man, bihira. Anong lagi natin nababalitaan? Patay ang isang lalaking pinaghihinalaang tulak ng droga sa ganitong lugar. Yun, maraming ganun. Maraming ganun. Maraming ang namatay. Sabihin natin, let's give it the benefit of the doubt. Susundan ko yung logic nila. Yun lang yung nag-work eh. Patayin natin lahat. Kasi sinisira nila ang bayan, sinisira nila ang bansa natin. Sige, wala problema, sinisira nila. Napigilan nyo ba lahat? Hindi naman napigilan eh. Ano nangyari dun sa 3 to 6 months? Ano nangyari dun sa 3 to 6 months nyo? Wala. Might as well, puwersahin nyo yung inyong mga congressmen. Kung gusto nyo talagang, kung nanggigigil talaga kayong patayin niya mga tulak na yan, mga pusher na yan, convince your congressmen and senators to pass a bill on death penalty. Kumbinsihin nyo. Coach, matagal pa yun eh. Pag nag-death penalty, pag nakatulan ng guilty na death penalty sa RTC, aapila. Pag inapila, aakit pa ng Supreme Court. At least sigurado kang dapat bitayin yung tao. Matagal man, at least sigurado ka.
Kaysa yung patay ng patay ka dyan, hindi mo alam kung ano talaga totoong kwento niyan. Malay mo, bumibili lang ng asin yan dun sa tindahan na pagkamalang cocaine yung asin eh. Binaril bigla. Cocaine na pagkamalang asin. Asin pa na pagkamalang cocaine. O baka bumili lang ng mikmik yun eh, hindi nyo alam. Yung mikmik pala, ibang nilagay lang sa ibang plastic. At least sinunod nyo yung yung sistema. Real talk, nakakatakot bumili ng asin dati. Tawas. O yan, tawas. Si PBBM nga nagawa niya eh. Fatalities in the anti-illegal operations conducted by PIDEA from July 22 to September 2023 have decreased by 52%. Dati daw, ang PIDEA, 40 deaths per year. PIDEA to 2020 to 2021. Ngayon, 19 na lang. So malaki nga, 52% nga. May patay. Oo, may patay. Kasi hindi naman natin maiaalis talaga na may mga totoong nanlalaban. Pero hindi lahat ng mga inaaresto nyo nanlalaban. So paano yun? Paano yung mga hindi nanlalaban? Anong gagawin nyo sa kanila? Diba? But anyway, eto pa. Ano nakakatawa dito? Si PNP may nilabas. Sabi niya, more than 18,500 anti-drug operations so far, 46 fatalities were recorded. Ang dami, di ba? 18,500 tapos 46 lang ang namatay. Pero mga kotsero, ito yung nakakatawa dyan. Majority ng 46 nanggaling sa Davao Region. See? 2022 yan. See? See? Sa 46, sa 18,500 anti-drug operations, akala mo, ang ganda eh, no? 46? 46 lang ang patay. Well, kung tutuusin, maganda nga naman yung numero. 18,500, 46 lang ang patay. Okay naman yun. Maganda yung numero. Pero tingnan nyo majority nun sa Davao. Anong tipaklo. Sa inyo lang talaga eh. Sa inyo lang talaga, baste. Ang hilig yung pumatay, sa totoo lang. Ang hilig yung pumatay. Ayan oh. Diyos ko. Nakaka-stress itong mga to. Paano yun? Sa kanila lang talaga. Davao lang malakas. Davao lang malakas mampatay. Davao lang malakas manukhang. Galing. Hindi natin sasabihin, mga kotsero, na walang patay sa Marcos admin. Papakita ko rin to para fair, di ba? Buong 2023, eto mga dilawan na yung source na ito, dilawan ha. UP yan? UP Dahas yan. Dilawan yan. Ano pa yan? Baka CPP, NPA pa yan. Anong sinabi? Meron 331 na total deaths for 2023. Marami din, 331. Marami din yan. Pero kumpara mo naman sa 1,000 per year ni Digong. 1,000 per year ni Digong, guys. Ikumpara niya sa 1,000 per year ni Digong. Maliit yung 331. Grabe, sobrang liit ng 331. See, meron ka ng alternative. So, ibig sabihin, mga kotsero, ang dami mong naaresto, ang dami mong huli, pero minimal yung damage mo as far as fatalities. Mas gugustuhin ko yun. Bakit? Ulitin ko lang. Kapag bababa ang fatalities, mas mataas ang posibilidad na magkaroon ka ng magandang intel. Siyempre, itong mga pusher na nahuli mo, kasi hindi mo pinatay, itong mga nahuli mong pusher, pwede mong interrogate, magsasalita yan. Sinong supplier mo? O, di alam mo na, may pangalan ka na. O, supplier ko si person A. O, ngayon, di meron ka ng probable cause para arestuhin si person A.
Di ngayon, magkikasing ka kay person A. Aarestuhin mo si person A. Tapos, si person A naman, naaresto mo na, pwede ka ngayon mag-interrogate. O mapapatayin. Interrogate mo lang. O, sinong supplier mo? Sinong humahawak ng buong Metro Manila? Halimbawa lang. Si person B. O, di ngayon, huntingin mo si person B. Naaresto mo si person B. O. Tapos, sasabihin mo naman ngayon, kay person B. O, sinong supplier dito sa buong Luzon? O, and then you go up the ladder. Pag pinatay mo yung pusher sa ilalim, wala na, tapos na ang kwento. Hanggang doon na lang. Hanggang doon na lang. Wala kang intel. Hindi ubra to. Mas stupid to itong diskarte nila Baste. This is more stupid. Sa totoo lang. Unless may gusto kang itago. Unless meron kang pinoprotektahan. Ganon. Unless gusto mo na merong itong mga nasa taas hindi tatamahan. Okay lang yung mga nasa ilalim. Hayaan na, sacrificial lang yan. Sakripisyo na yan for the greater good. Ganon. Unless ganun gusto mangyari. Tignan nyo ha, sa Marcos administration. July 1, ito comparison to ng first year ni Digong tsaka first year ni BBM. Operations conducted, mas marami kay Digong. Their personalities arrested, mas marami kay Digong. Bakit? Mas marami silang operations eh. Dito, ganun din. Summary of government officials arrested. Ayan, ito. Ayan. Drug personalities who died. First year pa lang to, guys, ha? Drug personalities who died. First year ni Digong, 3,968. 3,968. I-round up na natin, 4,000. Nagbutal ka pa ng 968 eh. Ay. Marcos, 195. Tira nyo ha. Mas konti ang operations, take note ha, mas konti ang operations, mas konti ang patay, mas malaki ang huli. Look. Ano ba to? In kilograms. First year ni Digong, 2,593 kilograms ng shabu ang nakuha. Panahon ni BBM, 4,212.68. Ang laking difference yan, no? So, sino mas effective? Yung pumapatay ng napakarami o yung pumapatay ng konti pero mas maraming nasasabat? Sa cocaine, mas marami kay Digong, mas konti kay BBM. Ayan, 48 kilograms. Kay Digong, 78 kilograms. Baka mas maraming high profile nung panahon ni Digong. Ecstasy per piece. Kay Digong, 12,710 kilos pieces. Kay BBM, 54,000 pieces. 54,000 pieces. Mas konti ang patay dyan kumpara kay Digong. Bakit mas maraming huli? Mas maraming buhay na na-aresto eh. Mas nakakakuha ng intelligence eh. O di mas marami kang huli? Total value of seized dangerous drugs. First year ni Digong, 19 billion. First year ni BBM, 31 billion. Saan ka lulugar? Saan ka lulugar? Sino mas effective? Sino ngayon ang stupid? Yung pumapatay o yung hindi pumapatay pero mas maraming huli? Kaya it doesn't make sense. Natawa ako nung sinabi ni Bastina ang stupid daw eh. Ang stupid daw ng ginagawa ng DILG. Hindi nyo kasi naiintindihan ang damage na ginagawa ng droga sa mga communities. Na alam namin lahat yan. We have family members
na nagdroga. Lahat tayo at one point, lahat ng Pilipino, we have at least that one family member who was involved with drugs. Alam natin ang damage niyan. Pero does it merit na patayin mo tong family member namin? No. Hulihin nyo na maayos. Hulihin nyo. Ditisin nyo. Ikulong nyo kung kailangan nyo ikulong. Walang problema. Pero patayin nyo agad. Kaya na-ICC yung tatay mo eh. Huwag ka mag-alala, baka ikaw sumunod ka. Paste. Tuloy mo yan. Tuloy mo yung ganyang mentality mo. Susunod ka talaga sa tatay mo sa ICC. Susunod ka talaga. Sa governance, mga kotsero, you cannot be a bully sa governance. You cannot be a bully. Hindi ka pwedeng manuntok ng sheriff. Hindi ka pwedeng maging bully. Hindi ka pwedeng aakyat ka sa stage at sasabihin mo sa mga tao mo na I'll kill all of you. Kapag related kayo sa drugs, I'll kill all of you. No, it doesn't work. It did not work then, it does not work now, and it will not work in the future. You know what will work? Law enforcement. Law enforcement. I-implement nyo yung batas. Try nyo. Implement nyo ng batas. Nang maayos. Nang malinaw. Nang walang hocus-pocus. Implement nyo yung batas ng maayos. Yun, that will work. So, hanggang dito lang po muna tayo for today, mga Kotsero. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel and pa-follow tayo sa ating Facebook page na Coach Jared na pangalan. I'll see all of you in our next live stream. God bless. See you next time. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?